trabaho ay kung papaano ka gumagawa ng pera para mabuhay. Ngunit ang karera ay kung papaano ka gumagawa ng bakas na maiiwan sa iyong buhay. Dahil ang panawagan ay kung papaano ka tatalima para sa mas mataas na bisyon anuman ang kahihinatnan nito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagpantasyahan ng bayan dahil sa kanyang mga mapangahas na pagganap. Pinagpiestahan ng mga kalalakihan at naihanay sa pinakamagagaling sa kanyang larangan. Ngunit mas pinili pa ring iwanan ang industriyang bumubuhay sa kanya para lang sa propesyong walang katiyakan. Kasikatan o karera? Alin ang mas pipiliin mo? Ang kwento ng mga maiinit na eksena at pamamayagpag ni Ana Marie Gutierrez o yung tinaguriang orihinal na Scorpio Knights. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Ana Marie Gutierrez ay isinilang noong mga unang bahagi ng dekada 60. Sa kanyang kabataan, siya ay naging fashion model na bago pa man makapasok sa showbiz. Taong 1979, sa edad niyang 14 anyos, nang maanyayahan siyang isama o maging isa sa mga gaganap na Dolphis Angel kasama ni Carmy Martin, Liz Alindogan at si Yelen Catral. Nakasama din siya sa iba pang mga pelikula ni Dolphy gaya ng John and Marcia at Quick Brown Fox. Ganon din ng mga sumunod na taon, tuloy-tuloy ang kanyang mga proyekto na ang karamihan ay sa mga pelikulang aksyon siya gumaganap. Ilan pa dito ay ang Commander Chris ni Rudy Fernandez, Batang Ilocos Sur ni Anthony Alonso, Hinahamon Kita ni Dante Barona, Kilabot sa Bilis at Tapang ni Jess Lapid Jr. at napakarami pang iba kapareha ang mga sikat na action star ng mga panahon na yun. Pero pagpasok ng industriya sa golden age of erotic film, marami ang nagulat na makipagsabayan si Ana Marie sa mga pinakamapapangahas na mga bold star noong mga panahon na yun. Taong 1984 nang gawin niya ang mga pelikulang Harot, Bedtime Story, Take Home Girls at Dagta na naging tuntungan naman niya para sa kanyang kasikatan. Dahil ng sumunod na taon 1985 nang gawin niya ang kauna-unahang Scorpio Knights na dinirect ni Peke Galiaga para sa Regal Films. Naging controversial ang pelikulang iyon dahil sobrang mapangahas ang pagganap ni Ana Marie para dito. Todo bigay siya sa mga maiinit na eksena. Umani na mga pambabatikos ang pelikulang iyon, ngunit sa duloy, nagkaroon pa ito ng mahalagang papel sa tunay na kahulugan ng erotikong palabas dito sa bansa noong buong dekada 80. Tiningala si Ana Marie bilang sex goddess pagkatapos ng Scorpio Knights na nagbukas naman para sa mas marami pang mga kahalintulad na pelikula ang ginagawa ng iba't ibang mga produksyon. Samantalang nagpatuloy din si Ana Marie sa paggawa ng maiinit na eksena kung saan na mga sumunod na taon ay kinilala pa ang kanyang kagalingan sa pagganap nang siya ay maging nominado at manalo bilang Best Actress para naman sa mga pelikulang Takaw Tukso noong 1986, Unfaithful Wife 1986 din at Hubad na Pangarap noon namang taong 1987. Sikat na sikat at pantasya ng buong bayan si Ana Marie noong mga panahon na yun na kahit itanong niyo pa sa mga tatay ninyo. Ngunit pagkatapos niyang gawin ang pelikulang Pakawala noong ding taong 1987 ay bigla na lang siyang nagretiro sa showbiz sa edad niyang 23 anyos lamang. Sobrang napakabata para talikdan kaagad ang napakarami pang mga oportunidad na darating para sa kanya. Pero sa kabila ng kanyang kasikatan at pamamayagpag, alam ni Ana Marie na iyon na ang tamang panahon para talikuran niya ang showbiz at harapin ang panibagong hamon sa kanyang buhay. Ang tunay na laban ng buhay at di ang panandaliang aliw lang na dala ng panandaliang kasikatan. Marami ang nanghinayang sa biglaang pagkawala ni Ana Marie sa lona ng telebisyon dahil simula noong taong 1980 hanggang 1987 siya ay nakagawa ng higit 40 pelikula at nakagawa ng reputasyon
na siya lang ang mag-aangkin. Pagkatapos nun ay nagtungo na siya sa Amerika para simulan ang tunay na karera ng kanyang buhay. Dahil si Anna Marie ay may propesyon ding nasa larangan ng medikal na malayong malayo naman sa showbiz. Ngunit sa kanyang pagkawala sa mga telebisyon, nanatiling pinag-uusapan naman siya ng taong bayan, hindi dahil sa kanyang maiinit na pagganap, kundi dahil sa mga kakatuwang pangyayari sa kanyang buhay na maaaring kilabutan ka. Kalagitnaan ng dekada 90, merong kakaibang pangyayari ang naganap sa kanyang apartment kung saan dalawa lang sila ng kanyang kasambahay ang naninirahan. Sa tuwing magigising siya sa umaga, ay nasusumpungan niyang nakabukas na ang lahat ng butones ng kanyang mga blusa na ginagamit na malimit mangyari sa kanya. At malimit siyang nagkakaganon. At paulit-ulit itong nangyayari sa kanya sa loob ng halos 1 taon. Nagkakaroon din siya ng mga galos sa buong katawan, ngunit wala naman siyang nararamdamang kakaiba habang natutulog. Gayong mag-isa lang naman siya sa kwarto at nakakandado ang pintuan nito. Ganon din ang nararamdaman ng kanyang kasambahay na sa tuwing wala si Anna Marie at nakasarado ang kanyang kwarto, ay may naririnig siya ditong naglalakad na may hilahilang kadena o di kaya naman ay parang merong mga itinutulak na kung anumang mabigat na bagay sa sahig. Dumating pa ito sa puntong natatakot nang matulog mag-isa si Anna Marie. Kaya't nag-aanyaya siya ng mga makakasamang lalaki. Ngunit palagi lang silang nag-aaway nito at ang ending ay iniiwanan siya. Sa sobrang pagkabahala, isang paranormal expert ang inimbitahan niya para makatulong sa kanyang problemang pinagdaraanan. Tinanong siya nito kung meron bang isang bagay o kung anuman ang natatandaan niyang inilagay sa loob ng kwartong iyon bago mangyari ang nakakakilabot na mga bagay na kanilang nararanasan. Sa kanyang pagbabalik tanaw sa kanyang alaala, ang sumagi sa kanyang isipan ay ang 100 taon ng dresser na nabili niya sa isang tindahan ng mga antik sa napakalaking halaga. Dahil talaga nabighani siya dito sa unang tingin pa lang dahil sa napakagandang forma ng salaming nakakabit dito. Binili niya iyon at inilagay sa loob ng kanyang kwarto na ayon naman sa konklusyon ng paranormal expert ay iyon ang naging sanhi ng mga nakakakilabot na pangyayari sa kanila. Dahil ayon sa kanya, ay ayaw daw ng naunang may-ari ng dresser na iyon na gamitin ni Numan ang kanyang pag-aari. Pinayuhan niya si Anna Marie na kailangan niyang ibalik iyon sa binilhan niya o di kaya ay alisin niya sa kanyang kwarto para bumalik sa normal ang lahat. At dahil nga nanghihinayang naman siya na isoli, inilagay na lang niya ang dresser sa labas ng kanilang bahay at natahimik na nga ang kababalaghan sa kanyang kwarto. Pero nawala man ang mga maligno o kung ano pa mang nilalang, ay patuloy pa ring naging kontrobersyal ang buhay ng dating star ng Scorpionites dahil pagkatapos matahimik ng kanilang bahay, ay ang paranormal expert na rin mismo ang siyang nagpakalat o nagkamali sa kanyang salaysay na si Anna Marie Gutierrez daw ay namatay na noon pang taong 2009. Itinangis ito at sobrang pinanghinayangan ng kanyang mga naging kaibigan sa showbiz. Matagal nang kumakalat ang balitang iyon bago pa man makarating sa kamalayan ni Anna Marie dahil sa kakukulit ng mga reporter na humahanap sa katotohanan. Nang i-google niya ang kanyang pangalan, ay gulat na gulat siya sa mga resultang lumalabas dahil sinasabi dito na matagal na nga siyang namatay. Dahil dito, napilitan siyang gumawa ng Facebook account para kumpirmahin sa lahat, lalo na sa kanyang pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan dito sa Pilipinas na siya ay buhay na buhay pa. Si Anna Marie ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang administrador para sa surgical unit sa isang ospital sa New York sa Amerika. At siya ay masayang namumuhay kapiling ang kanyang Amerikanong may bahay at anak na babae na tumangging pangalanan para sa kanilang pribadong pamumuhay. Ang trabaho ay kung papaano ka gumagawa ng pera para mabuhay. Ngunit ang karera ay kung papaano ka gumagawa ng bakas na maiiwan mo sa iyong buhay. Dahil ang panawagan ay kung papaano ka tatalima para sa mas mataas na bisyon anuman ang kahihinatnan nito. Ikaw kaibigan, tuwan-tuwa ka na ba dahil na-regular ka na sa trabahong pinapasukan mo sa loob ng mahabang panahon?
Naniniwala ka bang yan ang magpapaunlad sa'yo? Kung paulit-ulit lang at walang pagbabago sa ginagawa mo mula noon hanggang ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!